Senyales yan na, maganda-ganda Magaling ekonomiya sa inyong lugar. Tsaka magaling Diba? magpatakbo, sikap, di ba, pag ganon. Na halimbawa, yung sa amin, ganda ng kuhanan ng ng schedule ng basura. Pwede Sa amin, yan. ang linis ng mga kanal sa barangay namin. Pagtawid mo ng kabilang, nako, kabaho sa kabilang barangay. Sa barangay Ibig namin, sabihin, inuutil doon sikap, di ba? Yes. Sa barangay namin, walang lubak-lubak. Sa barangay namin, kompleto tulay. Diba? Ayan na, nasa linya na natin. Si Chairman Erwin George Garcia. Yes, Ano good ba? morning. George Erwin Garcia. Yes. Tagal ko na ini-interview si Chairman, nalito pa ako. Ng Chairman, Commission good on morning. Elections. Good Chairman, morning, magandang Chairman. umaga. Magandang umaga po sa inyong dalawa at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. So this is the day. Gusto lang muna namin magpaabot ng malutong na congratulations sa inyo, Chairman, sa buong COMELEC team. Dahil doon sa sakripisyong binigay ninyo at pagtupad ng tungkulin at naging maayos po ang ating halalan noong nakaraang Lunes. Alam niyo, Ma'am Weng, ang ating pong congratulations dapat sa sambayan ng Pilipino, hindi po sa amin, sapagkat alam niyo, kahit na napakadaming challenges, napakadaming issue, ang sambayan ng Pilipino pumunta sa mga presinto, 82.2% po Galing. sa highest sa kasaysayan ng ating pong bansa sa isang midterm election. Halos marating na kapiraso na lang yung presidential election ng 2022. So ibig sabihin po, kahit sobrang init, kahit sobrang lagkit ng panahon nung araw na yon, mahaba ang pila talaga naman, merong ilang issues, problema sa bawat presinto, bumoto pa rin po sila at pumunta sa mga presinto At natin. dahil dyan, Chairman, tuloy na mamayang hapon ang proklamasyon ng 12 natin na halal na senador. Tama po kayo, kung maaari ma-consider ito na pinakamabilis din na proklamasyon sa kasaysayan simula na magkaroon tayo ng republika sa ating bansa, and therefore, nakakatuwa naman po. Alam nyo, kahit paano, hindi lang ito dahil sa teknolohiya, dahil din po ito sa mabilis na pagpoproseso ng mga resulta magmula sa presinto hanggang sa makapag-canvassing po tayo. So again, tuloy na tuloy po yung proklamasyon ngayong hapon alas 3 dyan po sa May Manila Hotel. Chairman, kailan officially natapos yung pagbibilang natin? Natapos po ito nung Huwebes pa ng gabi. Tinapos po natin ng 3 araw lamang ang ating pong canvassing. Nung unang araw, 58. Nung pangalawang araw, 101 na COC. At nung pangatlong araw, 16 na COC naman para sa 175 na Certificate of Canvass na kinakailangang makanvas para po makapagproklama ng senador at party list. Yung pong trabaho ng COMELEC, ni-rate ninyo ng 85%. Yung Miro Systems, yung ACM, Automated Counting Machine ng Miro Systems, paano nyo pa i-rate yung naging performance na noong nakarang election? Hindi po muna ako magbibigay ng rating para sa kanila dahil titingnan pa natin yung mga ibang issues, technical, operational na nangyari nung. Hindi po naman maitatanggi na may mga ilang issue, may mga ilang maliliit na problema. At yan po ay part ng tinatawag na birth pains. Tatandaan natin yung kampanyang yan ay first time naman na nag-supply sa atin ng mga makina. Hindi pa po sila nakakadalwa, 3 eleksyon sa ating bansa. So yan po yung magkakaroon ng mahaba at malawakang assessment. Pero at the same time, gusto ko lang sabihin sa mga kababayan natin na hindi po atin itong mga makinang ito. Ito po ibabalik natin sa kanila sapagkat ito'y renta lamang, nangangahulugan na sa susunod na eleksyon maaaring ibang makina, ibang kumpanya ang magsusupply po sa atin. Depende sa kung ano ang terms of reference na gagawin natin bilang pag-improve ng ating pong teknolohiya at pag-improve ng pagsasagawa ng halalan sa bawat presinto. Meron ba kayong nakikita na dapat i-improve sa ACM, Chairman? Siguro po yung pag-adapt lalo na, yan naman po nagkaroon ng napakalalim at malawak na test. Lalo na yung temperature test. Dapat po siguro mas magkaroon pa na mas malalim na pagtingin, pagsusuri. Kasi po, Mayo 12 yung eleksyon natin nung nakaraan. Opo. Sobrang kakaiba po talaga ang init ng panahon. Tapos yung bilang ng botante na bumoto. Kung ang tanong ba ay naka-apekto ba yan sa performance ng ating pong mga makina. So yan po isa sa mga pag-aaral at titingnan natin. Bagamat, wala pong na-compromise na integrity ng result ng mga botante natin. So wala pong duda doon sapagkat properly accounted po ang lahat ng more or less 94,000 na precincts at wala pong nawala at wala po namang mali at pagbabago sapagkat mula alas 7 ng gabi, yan po ay naipapadala na sa mga sa ating pong mga website at sa ating pong servers. Meron pa pala tayong hindi pa tapos, no? Yung bang random manual audit? Yes. Yung ba yun? Tatagal ba yun? Ay matagal po yun. Nung po mga nakakaraan, lagi po mga 45 araw sinasagawa ang random manual audit sapagkat siya po ay iniisa-isa mga balota doon sa electronically chosen na mga presinto.
kinuha po yung mga ballot boxes dyan Opo. at yan po ay isa-isang nire-review ng mga miyembro ng PICPA, yung Philippine Association of Certified Public Accountants, Opo. ng ating pong Philippine Statistics Authority, DepEd, at Lente, PPCRB at NAMFREL. So Kung hindi may- lang po COMELEC Opo. yung nagre-review po nito. 712 po lahat yan sa buong Pilipinas at sa ibang parte ng mundo. Yan ho ba ang pwedeng solusyon doon sa mga nananawagan ng manual recount daw? Kasi may mga grupo, may mga nagpo-protesta pa nga eh. Yes. Di ba? Mano-mano na bilangan. Itong random manual audit, will this satisfy kung may mga tanong man, may mga pagdududa man? Yung pong manual recount kasi wala po nakalagay sa ating batas. Wala po kasing provision ng batas na ganyan. At siyempre, ang katanungan paano natin sasagawa ang manual recount, walang procedure, wala rin pong budget para dyan na nakala ng COMELEC para sa isang manual recount. So kung walang batas, siguradong wala pong budget na ipiprescribe sa ganyan. So meron naman tayong paraan para magpa-manual recount. Maliban din sa random manual audit, bagamat hindi naman po lahat ng buong Pilipinas yan. Pero take note, yung pong random manual audit prescribed ng batas mismo. Hindi naman po COMELEC ang nag-prescribe niyan. At yan po, simula noong 2010 ay ginagawa na natin. Baka lang po hindi masyado na-emphasize ng mga nakakaraan. Ngayon po, pwede rin po mag-file ng protesta. Yun. Para pag nagprotesta po, pwede mabilang yung mga presinto na gusto nilang ipabilang. Pag ginawa po kasi namin, Ma'am Weng, Sir Weng, yung ating pong manual recount na tinatawag, baka po matapakan natin ang kapangyarihan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Tatandaan po kapag kami senador na o may kongresista, papasok na po ang kapangyarihan ng Senate Electoral Tribunal at House of Representatives Electoral Tribunal. Sila na po ang may jurisdiction sa lahat ng issues concerning the election ng mga senador at congressmen. At saka pag nagpa-manual recount ka, based on your protest, ikaw na ang may gastos nun, di ba, Chairman? Hindi na gobyerno. Ayaw po, yung po lahat talaga nagde-deposit pa po dyan per ballot box. At yung po mga ballot boxes, Ma'am Weng, ay dinadala sa isang doon bibilangin. Oo. Katulad po galing halimbawa sa Basilan, yung mga ballot boxes na kanila pong i-contest ay isi-ship po yon papunta dito sa Maynila. Dito po yan sa opisina ng tribunal gagawin, and therefore babayaran din po yung mga transport niyan. Okay, so ang next na nating pinaghahandaan, Chairman, barangay at saka BARMM elections. Yung pong amin pong sa paghahanda ay ang Bangsamoro Parliamentary Election. Tama po yan. Dapat ay kami nagkakaroon ng assessment dito sa ating nakalipas na eleksyon upang mas mapatibay natin yung pagsasagawa ng halalan sa mga susunod na national and local. Kaya lang, sana maunawaan din ng mga kababayan natin na meron din tayong Bangsamoro Parliamentary Election na na-reset. Commitment po natin yan sa mga kababayan natin sa South na dapat magkaroon ng halalan. And therefore, yan naman po yung aming focus na sa mga susunod na araw. Kailan nga po ito? October ba, Chairman? Opo, October 13 po, Ma'am Weng, Sir Weng, at pagkatapos po niyan, December 1 naman, yung ating barangay and SK election. Tuloy ang mga yan, ha? Tuloy na. Wala nang Tuloy na. haharang ang mga yan, ang Unless schedule. magkaroon siguro ng Hanggang sa batas. kasalukuyan po, tuloy na tuloy po ang lahat ng yan, and therefore, hindi po pwede magpatumpik-tumpik ang COMELEC sa Yes. ating pong paghahanda Opo. para sa eleksyon na yan. Kaya nga po by next week, by Tuesday, nagpatawag na kagad tayo ng pagpupulong para naman doon sa Bangsamoro Parliamentary Election. Good luck po mamaya. So mamaya alas 3 to yun ang proklamasyon ng mga nanalong senador, Chairman. Tama po kayo, at hopefully yung ating mga party list naman ay sa Lunes namin gagawin. Okay, Alright. Chairman, maraming salamat Chairman, po sa oras. thank you, Good thank you. morning. Ma'am Weng, Sir Weng, maraming salamat po. Mabuhay po. Maraming salamat talaga. Thank you. Thank you, sir. As Thank always, you. Sa amin po ang pasasalamat sa wala Yes. niyong sawang pag-accommodate sa mga tanong ng publiko. Thank you. Salamat, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso. Hilingan, walang pinopro.